Good morning, Ninong Ted and Ninong Popoy. Mano po. Merry Christmas po sa lahat. Salamat sa panahon. Ito po ang ating unang katanungan mula kay Popoy. Nako magtatanong na agad kami ha. Doc Albert, ano na Opo. ba ang update natin? Meron bang latest count ng mga, dito muna, sa mga naputukan tayo? Oho, na Kagabi ba meron? kagabi meron ba? Kasi may mga, kahit sa amin, may mga nagpapaputok na, Doc Albert, sa pagsalubong ng Kapaskuhan pa lang yan. Kumusta po ba ang bilang yan? Kuya Popoy, Manong Ted, ang Christmas gift ko sa inyo, buena mano kayo. No? Mainit-init pa, kakapasok lang mga 15 minutes ago. Yung ating report po is now updated as of 4 o'clock in the morning. Ngayong araw ng Kapaskuhan, 4 a.m. December 25. Ang total na po natin ay 28. Ang good news is so far, mas mababa ito ng 50% kumpara dun sa 2024 na parehong period. Ibig sabihin, nung nagbibilang tayo last year up to December 25, 56 cases noon, ngayon 28. Yan ang good news, no? Pero yung sa tanong mo, Kuya Popoy, merong 8 na dumagdag nung bisperas nung Pasko. At ang nakikita talaga namin, yan talaga yung first na peak, no? Pag December 24, syempre, yung ikalawang peak na yung mas mataas na sana, di naman ganun kataas yung sa December 31. Ayan, pero kasi nga, alam nyo naman, ang mga kabataan nagkakaroon ng pambili Oo, ng paputok. Talagang Oo. nagpipeak siya towards yung pagsalubong natin sa New Year na. Oo, at dito po sa latest go ahead, Oo, Doc. nabanggit mo, Kuya Popoy, sorry, nabanggit mo kasi yung kabataan, no? So bigyan namin kita ng datos dun sa age profile. Dun sa ating 28 cases, karamihan, tama ka, Kuya Popoy, ang pinakamarami ay 10 years old, 10 to 14 years old, yung kabataan, yung sinabi mo. Ayun nga, so hindi pa talaga alam o kung papaano nga ang tamang paghawak ng paputok. Saan pong mga lugar ito, Doc? So ang nakikita natin sa ating regional tally, ang nanguna po, so konti pa lang tayo, no? At sana konti lang. Out of 28 cases, ang pinakamarami po dito sa Metro Manila, 11 NCR. Tapos sumunod po sa Bicol region, malaki na yung bagsak, 3 sa Bicol. Tapos doon sa mga ibang rehiyon, ilan to? 1, 2, 3, 4, 5. May 5 rehiyon na tigda-2 yung naitala. Yung mga regions na ito, Central Luzon, Calabar Zone, Western Visayas, Central Visayas, tsaka Region 12. Yan yung mga tigda-2. Yung mga susunod naman na babanggitin ko, mga tag-iisa, si Cordilleras, Ilocos, si Mimaropa, saka si Region 11 Davao. So far so good. At sana wag na sanang malaki yung palo. Yes. O, Doc, itatanong ko lang rin, syempre ini-interview itong mga pasyente, ano ba yung paputok na hinawakan mo? So far, ano ba yung mga paputok nga na nakadali sa mga kamay o sa kung anumang bahagi ng katawan ng mga naging biktima? Ayan, ito ang ating talaan. Ng nangunguna sa ngayon, 6 sa 28 na kasong naitala ay sanhi ng 5-star. Yan, yung 5-star yung nauna. Ikalawa, tsaka ikatlo, tayo silang dalawa, yung boga tsaka yung triangulo. Tig-5 kaso yan, boga tsaka triangulo. So far, yung 5-star, boga tsaka triangulo, puro mga illegal fireworks. Pero ang pinaka-top 4 natin na susunod, 4 na kaso, Quitis. Kailangan ko lang i-emphasize to, Kuya Popoy, Manong Ted. Yung Quitis kasi, legal yan hindi yan bawal. Pero hindi kasi dapat hinahawakan ng bata yan dahil lumilipad siya Yun yung problema sa Quitis. Hindi malakas yung sabog niya kung tama yung pagsindi dahil dapat nga sa area siya sumasabog. Pero kung hindi alam kung paano gamitin, lalo na kung bata ang humahawak, maaaring lumipad yan ng hindi pataas, ngunit pa-horizontal, papunta para nagiging projectile siya, no? Parang yun ang problema natin dyan. And then yung number 5 natin is fountain, no? So yan, pailaw yan. Pero pag mali yung paghawak, pwedeng makasunog yan. Yun. Opo, nako talagang ito palang listahan ay yun pa rin halos. 5-star, boga, triangulo, quitis. Wala namang po ngayong poisoning para mga watusi kagaya po ng dati.
Awa ng Diyos, Manong Ted, wala pa tayong naitatala na nakakain ng watusi. Meron po akong nakikitang isang injury ng watusi pero hindi niya nakain. Ibig sabihin siguro nasunugan or napaso. Pero alam niyo po, kung ikukumpara sa pagkain ng watusi, mas delikado yung pagkain. So far, wala pa po. And so far, wala pa rin tayong naitatala na stray bullet injury. Yan yung mga mahahalagang bagay sa ngayon. Opo. Okay, that's very good to know na wala so far na mga stray bullets nga po na mga insidente. Yung pong 28 na ito, ano po mga pinaka malubha dito? Ano po ang mga kwento nito, Doktor? So pag tinignan natin yung uri ng kanilang injury, yung type of injury nila, marami po sa kanila ito nasabugan, pasintabi sa mga kumakain, nasabugan at nasunog na hindi naman kailangang putulan. Meron na pong isang naitala na kailangang maputulan, yung amputation. Meron pong siyam na naitala na merong problema sa mata, na natamaan yung mata. So yung mga numbers na binabanggit ko, pag in-add natin, maaari siyang lumampas dun sa 28 kasi yung iba pong mga pasyente, multiple parts of the body at kailangan ulit-ulitin ko yun, no? Hindi po isang bahagi lang ng katawan yung tinatamaan kapag tayo ay humawak ng paputok. Okay, sige po. So, Doc, sa mga panahong ito, maliban po dito sa mga napuputukan, meron ho ba kayo ding monitoring sa mga pasyente po, yung mga stroke patients na dumarating sa mga gantong panahon? Meron ba kayong ganun po mga pag-aaral? Yes, nagtatala din po tayo ng ating mga tinatawag na non-communicable diseases. Yung ating non-communicable diseases, ang tatlo pong tinatala natin, yung stroke, yung ating atake sa puso at saka yung hika. Alam natin yung hika ay nangyayari yan bandang Enero na, tapos yung dalawa, yung stroke saka atake sa puso na uuna. Tinitignan ko po yung ating talaan, hindi pa pumasok yung updated ng 24 dun sa ating mga non-communicable diseases. Pero, ito lang, ang hinahanap po natin. Ang pinakamarami pa rin po ay acute stroke. So far, ito po, ang data natin as of 5 a.m. ng December 24, so kahapon pa ho to, 79 na po yung naitala natin na non-communicable diseases na binabantayan. Ito po ay bumaba ng 38% kumpara sa nakaraang taon. Noong kagabihan ng December 23, merong dumagdag na 10 bagong na-stroke, 5 inatake sa puso at 3 nagkaroon ng atake sa hika. Meron pong 2 namatay. Ang isa ay dahil sa stroke at yung isa naman ay dahil sa heart attack. Mahalaga pong banggitin ito dahil ito ngang panahon na ito yung pagkain natin, no? Yung mga maalat, matamis, mataba. Sinasabi namin, Manong Ted, Kuya Popoy, hindi naman bawal. Pero ang nakakatulak kasi sa emergency room, yung pag sumobra-sobra, yung natuwa masyado, tas sinabayan pa ng alak, alcohol, talagang recipe ho yan para mapunta sa ER. Okay. Muli po yung paalaala, kasi po time is of the essence po dito ho sa mga heart attack patients na ito pati sa stroke. Gaano ho ang inyo pong ang informasyon na maisugod kaagad sila sa pinakamalapit na ospital at lahat ba ng ospital ay meron po silang facility para po sa mga stroke patients? Ay magandang tanong yan, Manong Ted, no? May mga kasabihan ang mga neurologists, sabi nga nila, time is brain, ang oras ay utak. Ganon din sa puso, time is heart, ang oras ay ang ating puso. Dahil habang tumatagal, kapag ang atake sa utak or atake sa puso ay hindi natutugunan, na namamatay po yung mga cells, no, dun sa ating utak at puso. Normally, as soon as possible, Manong Ted, within 30 minutes to 1 hour. Pero meron silang golden period. Di ko lang maalala yung eksakto, kung di ako nagkakamali, 3 or 4 hours yata yung maximum. Ibig sabihin po, magandang alam natin kung saan yung pinakamalaking ospital na malapit sa atin. Sa Metro Manila, medyo kahit papaano pinagpala tayo dahil napakaraming malalaking hospital. Yung mga DOH hospitals natin na mga espesyalista sa puso, nasa Philippine Heart Center, yung sa brain. Marami pong brain specialist dito sa Metro Manila, yung Jose Reyes, pati yung malalaking hospital, Rizal Medical. Kung tayo po ay nasa probinsya, alamin natin kung nasan yung pinakamalapit na DOH hospital or kung wala doong DOH hospital, yung provincial hospital. Opo. Traffic lang ang problema mo dito, no? Para sa pagsugod nga sa pagamutan ng stroke patient o heart attack patient. Doc, yung pong kahalagahan sa bawat pamilya na ma-detect
kung yan ba ay stroke na. Baka pwede nyo hong paalalahanan ang lahat dyan. Yung kapag heart attack, ano ba ang mga senyales? Yung pong sa stroke, importante rin yan para malaman po ng mga nandidiyan na yung kanila pong kapamilya, regardless of age, yung pala ay nagsisimula na may stroke. Opo, no, magandang tanong uli yan na Manong Ted. Simulan natin dun sa stroke. Anong mga senyales na nagkakaroon tayo ng stroke? Karaniwan, mapapansin nyo meron kayong kausap. Kung may kausap kayo, kung ano man ginagawa ninyo. Tapos pag napansin nyo parang umingiwi yung gilid ng muka doon sa may gilid ng ilong, tawag namin nasolabial fold, no? Para bang bumababa, parang nagkakaroon siya ng pagkautal sa pagsasalita, sumasabay, senyales na po ng stroke yan. Kapag yung kanyang mata, parang napapansin nyo yung isang mata nakabukas, yung kabila medyo bumababa yung eyelid, parang pumipikit siya. Hindi naman siya kumikindat, pero parang pababa na pababa yung kanyang eyelid. Medyo senyales na rin po yan. Kapag tinanong nyo po ang isang tao na itaas ang kanyang dalawang braso tas hindi pantay, yung arms forward raise, pero yung isa mas mababa doon sa kabila, senyales rin po yan. At importante, yung balance rin po kapag medyo na parang natatali-talisod siya na hindi naman wala namang problema doon sa floor, hindi naman sa lasing, senyales yan. Sa heart attack naman, Manong Ted, nagsisimula yung classic heart attack, akala nyo pangangasim, no? So, wag naman lahat ng nangangasim. Pero pag napansin nyo yung pangangasim, parang lumilipat siya. Parang mula dun sa taas nun siya ay biglang umaakyat siya at masakit yung dibdib. Tapos lumilipat sa braso, maaaring heart attack na po yan. At yung tibok ng puso, sabi ng mga cardiologist, kahit wala yung mga senyales na yan, pero parang hindi ka naman nag-exercise, wala ka namang ginagawang iba, biglang tumataas yung tibok ng puso, medyo tumawag na ho tayo ng tulong kung wala ho tayong ibang sanhi ng pagtibok ng ating puso na mabilis. Yung pong heartburn na sinasabi, minsan parang kakabahan ka, di ba? Pero sa kanang bahagi ng dibdib mo, parang nahihirapan kang huminga na ano ho bang kaibahan ng pakiramdam na iyon doon po sa heart attack? Heart attack. Yung heartburn po kasi, ang dahilan po kung bakit nagkaka-heartburn, yung asido ng ating tiyan ay umaakyat, lumalampas doon sa normal na nakasarado na piitan. Tumataas siya, no? Hanggang umaabot doon sa ating lalamunan. Typically, ang pag tinanong ng doktor ng isang taong may heartburn, parang umaakyat baba. Kasi meron tayong tinatawag na esophagus, yung pinakatubo kung saan dumadaan yung pagkain dun sa ating dibdib, no? Ngayon, pag umaakit-akit baba yung asido doon, yun yung description. Pero alam nyo Manong Ted, para sigurado, kung unang beses natin maramdaman yan at hindi naman natin nararamdaman dati, ipacheck na rin ho natin kasi medyo magkalapit yung pakiramdam ng heartburn dun sa heart attack. Yung mga dati na hong may heartburn, ano bang mga classic na heartburn? Kapag marami tayong nakain, tapos uminom pa tayo ng kape. Bakit? Yun kasing caffeine, no? Yung pinaka-ingredient ng coffee na nakakagising sa atin, nakakakos rin yan ng hyperacidity. So tataas yung asido, lumalampas yan. Kung tayo ay nahihiga kagad, kakakain lang, wag mong gagawin nahihiga kagad dahil talagang ang mangyayari doon, tapos busog ka pa, yung laman nun siyan pwedeng gumapang doon sa tubo ng ating kainan sa esophagus. Ayun. Ayun hong broken heart. Ay, iba pala yun. Baka may isagot si Doc. Ano hong pagkakaiba ng heartburn sa heart attack sa broken-hearted? Napakiramdam. Maniwala kayo o sa hindi, Kuya Popoy, Manong Ted. Merong tinatawag silang Japanese term siya, takotsubo heart sa pagkaalala ko, ito meron talaga. Merong pero hindi siya nangyayari dahil sa pagkain na Pag yung talagang nagkakaroon ng heart failure dahil masyadong intense yung emotion, takotsubo po siya yung pangalan niya, something like that. Now, ang problema natin sa ngayon kasi, it's mostly sa pagkain. Kaya yun yung binabantayan natin sa ngayon. Pero nabanggit niyo rin yung mental health, yung data namin na inaayos pa namin kasi meron na ho kaming reports na nakukuha. As expected, Manong Ted, Kuya Popoy, tumataas yung bilang ng mga tawag dun sa NCMH hotline. Sabihin ko yung hotline sa lahat na nakikinig. Kung may kailangan pong kausapin, may dinaramdam, huwag pong mag-alala. Ang hotline natin is 1553, yung landline ng National Center for Mental Health. Meron din pong mga cellphone numbers yan, yung 0919-057-1553 at
0917-899-8727. Marami dun sa mga problema, Manong Opo, Ted, Kuya opo. Popoy, problema sa pamilya. Yes, Yun, opo, oo. opo. And hindi ho maitatanggihan. Ano po, may mga reports nga ngayon na gantong season din, mas dumarami ang mga ganito pong uri po ng kaso. Opo. Yan. At O, saka sige. ano, Yes, emotionally, ano ang mga tao ngayon, ano, vulnerable. Oo. Yan, lalo na at Oo. panahon ng Pasko. Oo. Mga nalulungkot. Pero ito, Doc, tatanong ko lang rin sa iyo, no, kasi napag-usapan na rin natin yung heart attack, yung brain attack o yung stroke. Meron din kasi ito personal experience sa tatay ko, napakala namin na stroke, yun pala bumaba ang sugar level. Nahilo naman. siya. Nahilo. Oo. Nahilo. Disoriented, parang Yeah. disoriented. Parang tapos vertigo. slurred yung pagsasalita. Ganun. Oo, Okay, go hindi ahead, lang Doc. basta vertigo. Yes, Doc. Opo, yan po ang tinatawag natin, Kuya Popoy, hypoglycemia yan. Nangyayari po yan karaniwan sa ating mga kababayan na may diabetes, no? Dahil kapag talagang may sakit na diabetes, usually ang advice, of course may gamot yan, but at the same time, small frequent feedings kasi ayaw natin na yung blood sugar ay tumataas o baba. But on the extreme, kabilang banda, hyperglycemia. Halos yung hypoglycemia, inaantok, na nanghihina. Yung hyperglycemia naman, may mga simptomas yan, parang nanlalamig, pinagpapawisan, tapos nag-slur rin, nagkakaproblema rin sa pananalita. Yung pala, ang taas ng blood sugar. Mangyayari naman yon kapag masyado maraming matamis na kinain at sa diabetic rin po. So usually para wag ho tayong magka-problema, kung meron naman tayong matatawagan or mapupuntahan na ER at kakaiba yung sintomas na nakikita natin sa ating mga kapatid, ating ikonsulta na po yan. Ayun. So, very good point, Popoy. Pwede ho ba, Doc, no, dahil doon sa mga mababa ang sugar or sobra, o kaya po vertigo, no, yung bigla ka na lang nakaramdam ng hilo out lang. of the blue at yung vertigo mo ay super vertigo, no, as in hindi mo mabuksan ang iyong mga mata dahil nga gumagalaw ang buong mundo. Yun ay dahil sa nervyos ng tao na uuwi sa heart attack or stroke. Yung anxiety naman po, yung pagka-nervyos, pwedeng magkaiba siya dun sa ating sintomas nung papunta sa heart attack or stroke. Pwedeng kaakibat, pero usually iba naman yun. Bigyan ko ng general tip ang ating mga tagapakinig, no, kung anong pwedeng gawin na kahit hindi tayo doctors. Pero ito ang iniisip ng doctors. ABC, airway, breathing, circulation. Kapag, syempre, una sa lahat, call for help. Tumawag na ng saklolo bago pa man tayo gumawa ng first aid. Ang first aid natin, sa lahat ng mga ganitong kaso, komportable siya ihiga ng maayos, tapos kung kakayanin ay itagilid. Kung wala naman siyang bale, walang problema, walang hulog, itagilid siya to the left dahil gusto nating clear yung kanyang airway. Tapos at the same time, yung kanya, pero syempre nakatagilid, dapat suportado ng unan or nakahiga na lang. Tapos tignan natin kung humihinga. Pag humihinga naman siya, check yun, di ba? Airway, breathing. Letter C, kung marunong kumuha ng pulso, pwede ho natin kunin dun sa pulso, sa may kamay natin, o kaya pwede rin dun sa may leeg. Or pwede nyo pakinggan, pero ito po medyo advanced na ng konti kasi lalagay nyo yung inyong tenga sa dibdib kung wala kayong stethoscope. But most important is to call for help pag meron na kayong nakitang problema. Okay, Ayun. again, A, airway. B, B, breathing. Breathing. Opo. Tapos C, circulation. Ayan, Yan. Ang okay. hingahan, Opo. ang paghinga, at ang ating tibok ng puso. Okay, sige po. So, Doc, kami tatawag ulit kung sakasakali pong hindi ho naman kayo lalayo o kayo available on January 1 para pa rin po sa report sa bayan sa inyo pong ginagawang pagbabantay. Pero asahan din po namin, Doktor, ha? Katuwang niyo po kami sa mga anunsyo na naman kasi po itong mga panahong ito, ang DOH active na sa panawagan nga sa Iwas Paputok. Go ahead po, Doktor. Opo, kasama po sa ating Ligtas Christmas, Iwas Paputok. Nakikita na natin sa datos, Manong Ted, Kuya Popoy, as kind of anticipated based on historic record, yung mga bata. Kaya paulit-ulit po naming sinasabi, wag na pong hayaan ang batang humawak ng paputok. Hindi sila dapat humahawak ng paputok dahil kahit anong sabihin, hindi nila alam kung paano sindihan yan. Una sa lahat yan, wag nang pahawakin ng paputok. Ikalawa, ito po, pag malapit ng bagong taon, yung mga nakainom, wag pong uminom kung kayo ay magsisindi ng paputok. Mas mahalaga po mag-community fireworks na lamang po
dahil sa community fireworks, kung meron mga profesional, yung talagang marunong magsindi at hindi umiinom, mas safe po yun para sa ating lahat. Ayan. Yeah. At mga kapatid, opo, wag ho kayong magtaka kung bukas makalawa na naman, maglabas po ng mga graphic footage o video, Yes. ang Yes. mga himpilan po at ang DOH para paalalahanan po ang lahat na itong mga paputok na ito ay maaari, hindi lang makakamatay, makasurvive ka man, sira na ang kinabukasan mo. Iyon, na Opo. pwedeng maapektuhan yung Ang hanap tawag sa buhay iyo mo. ngayon, si Totoy Putol. Oo, yun nga. Oo. Oo, wag Ayan. magpaputok after kumain ng malagkit, lalong-lalo na. 'Di ba? Sige, 'Di ba, Doc? talaga. Ayan. Hindi Ayan, ka- pero Sala- ito, last Okay. na lang rin, Sige, okay. Doc, paalaala natin para doon sa, alam nyo na, merong mga senior citizens, 'di ba, na ang ikinakatwiran, meron naman akong maintenance 'Di ba? Kaya Nakaw! medyo dadagdagan ko Pasko na lang naman yung- Pasko naman. Pasko naman. Okay. Noche Buena, Medianoche Oo. naman. Anong paalaala natin sa kanila? Kuya Popoy, Manong Ted, para sa ating mga butihing senior citizens, yung maintenance na gamot po natin, yung dosis niyan nakahanda para sa pangkaraniwang araw. Hindi po yan nakahanda para sa sobra-sobrang pagkain. So hindi po magandang katwiran yon na di bali naka-maintenance naman ako, biglang kakain yung yung taba ng lechon, no? Tikim-tikim pa rin po, hinay-hinay, at nabanggit na rin natin yung maintenance dahil napupuyat tayo sa mga ganitong panahon, sa bisperas ng Pasko, bisperas ng Bagong Taon. Huwag hong kalimutan paggising sa umaga yung maintenance, inumin po. Yan. Sige po. Salamat na marami, Doktor, sa inyong pong paalaala at muli, maligayang Pasko po at ligtas na pagdiriwang po sa bagong taon ang ating pong panawagan sa lahat. Mabuhay po, Ninong! You're always welcome, Ninong Ted, Ninong Popoy. Merry Christmas po sa lahat. Salamat na marami. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!